May sikreto ang simbahan na ito sa Dumaguete City. Sa likod ng Silliman University Church, sa pinakailalim na palapag. Dito raw ang naging secret meeting place ng mga estudyante noong panahon ng martial law. Ang tawag sa lugar na ito ay ang catacombs. Before martial law, simple lang daw ang purpose nito. Lugar siya para sa pagbibihis ng mga minister, venue ng choir practice, at library para sa simbahan. Pero, nang idineklara ang batas militar noong 1972, ang Silliman University ang isa sa pinakaunang paaralan na pinasara at isa sa pinakahuling nagbukas ulit. Bakit? Dahil marami raw ang aktivista sa campus. At mismo si then President Ferdinand Marcos Sr. ang nagbanta sa Silliman dahil sa suporta nito para kay opposition figure Ninoy Aquino. Kaya, ni-raid ang mga dorm at office ng universidad. Inaresto ang mga estudyante, faculty, campus journalists at pastor. Nilagyan din ng fence ang buong campus. Sa gitna ng pagsusupil, ang Silliman Church lang ang nanatiling bukas, kasama ang youth group nila. Nagsimula silang magpulong sa catacombs at inimbitahan nila ang mga estudyante who wanted to do anything helpful to others. Ayon sa records ng mga student publication at campus historian, iba-iba ang mga activity na ginawa nila dito. Nag-hold sila ng classes and meetings, tumambay, nag-party, at nag-host ng mga acoustic night kung saan kinanta ang songs that subtly promoted activism. But at its core, ang lugar na ito ang naging santuaryo ng lahat ng gustong i-exercise ang kanilang karapatan sa malayang pamamahayag, na pilit na sinusupil ng diktador. Yan din ang purpose ng mga painting na ito, ni tinatawag na pentablocks. Sa panahon na yon, pwede silang magsulat ng kahit ano sa mga blocks as a form of self-expression. Nagdaan ang mga taon at nagpatuloy ang ganitong palihim na pakikipaglaban. Pero, noong inassassinate si Ninoy Aquino, hindi na nanatiling tahimik ang mga estudyante ng Silliman. Mula sa catacombs, umapaw ang galit ng kabataan sa mga kalye. 4 na dekada na ang nakalipas mula nung ipinatumba ang diktatoryang Marcos. Pero buhay pa rin ang diwa ng pagkikipaglaban na nabuo sa loob ng catacombs. Minsan, dito kino-commemorate ang martial law victims. In recent years, ginagamit din siya para sa mga jamming, poetry reading, and other performances. Today, dito pa rin nagagather ang mga estudyante from the Silliman Church's youth group. 40 years na ang niagi gikan sa People Power Revolution. Dili nato kalimtan.